Noong inabot sa akin ng asawa ko ang kapirasong papel para sa hiwalayan, matapos ang 45 taon ng pagsasama, pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Ang sakit, ang hiya. Pinalitan ako ni Ricardo ng isang babaeng kaedad lang ng aming bunsong anak. Walang utang na loob. Buong buhay ko, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nag-budget ng bawat sentimo. Ako ang nagpalago ng aming negosyo mula sa wala. Pero para sa kanya, isa lang pala akong lumang kasangkapan na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Nag-iisa ako sa dilim habang siya ay nagsasaya. Pinirmahan ko ang mga dokumento ng nakangiti. Akala niya nauto niya na ang matandang ito. Pero hindi niya alam may hawak akong alas. Isang lumang dokumento mula noong 1983 na magpapatunay na ang lahat ng yaman niya ay yaman ko rin. Ang inakala niyang mahinang lola ay handa ng lumaban. Gusto niya akong pulutin sa kangkungan? Pwes, babawiin ko hindi lang ang pera, kundi pati ang aking dangal. Tuturuan ko siya ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan hanggang sa huling hininga niya. Kung naramdaman mo na ring mabaliwala sa sarili mong pamamahay, para sa iyo ang kwentong ito. Pakiusap, i-like ang video at mag-comment sa ibaba. Taga saan po kayo na nakikinig ngayon? Ito ang kwento ng aking pagbawi. Kabanata 1. Ang mahiwagang ngiti at ang katotohanang bumulaga, hawak ko ang ballpen. Nanginginig ang kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lamig ng aircon dito sa loob ng opisina ng abogado. O baka naman, dahil ito sa galit na pilit kong itinatago sa loob ng aking dibdib. Nakatitig sa akin si Attorney Santos, ang aking abogado. Halos lumabas na ang mga mata niya sa pagkabahala. Kanina pa siya bumubulong sa akin. Sinasabi niyang huwag ko raw itong gawin. Huwag ko raw pirmahan ang kasunduan. Sabi niya, luging-lugi ako. Sabi niya, para ko na ring itinapon ang buong buhay ko sa basurahan. Tiningnan ko ang dokumento sa harap ko. Kasunduan ng paghihiwalay ng ari-arian. Napakabigat na mga salita para sa isang piraso ng papel. Sa kabilang panig ng mahabang mesa, nandoon ang asawa ko, si Ricardo. Ang lalaking kasama ko sa loob ng 45 taon. Nakaupo siya doon ng tuwid na tuwid, suot ang kanyang mamahaling Amerikana na ako pa mismo ang namili noong nakaraang Pasko. Katabi niya ang kanyang abogadong babae na may matatalim na mata, si Attorney Gomez. Akala ni Ricardo, panalo na siya. Akala niya, ang Corazon na nasa harap niya ay yung dating Corazon na sunod-sunuran. Ang Corazon na walang alam sa negosyo. Ang Corazon na takot maiwan. Huminga ako ng malalim, tumingin ako sa kanilang dalawa. At pagkatapos, dahan-dahan, ay gumuhit ang isang ngiti sa aking mga labi. Hindi ito ngiti ng pagsuko. Hindi ito ngiti ng pagkatalo. Ito ay ngiti ng isang taong may alam na sikreto. Isang lihim na hindi nila inaasahan. Sa gulat nila, idinikit ko ang dulo ng ballpen sa papel. At sa isang mabilis na kumpas, pinirmahan ko ito. Tapos na, bulong ko. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Attorney Gomez. Nagtaka siya. Bakit ako nakangiti? Bakit parang masaya pa ako na nakuha nila ang lahat? Hindi nila alam na sa sandaling iyon, ang laban ay nagsisimula pa lamang. Masaya ako na nandito kayo ngayon para pakinggan ang kwento ko. Pakiusap, huwag kayong aalis. Dahil para maintindihan ninyo kung bakit ako nakangiti habang pinipirmahan ang aking sariling kamatayan sa papel, kailangan nating bumalik sa simula. Sa panahon na akala ko, ang buhay namin ni Ricardo ay perpekto. 45 taon, ganun katagal kaming nagsama. Kilala ko si Ricardo mula pa nung wala kaming pera pambili ng bigas. Naaalala ko pa nung nagsisimula pa lang kami. Isang maliit na apartment lang sa Quezon City ang tinitirhan namin noon. Mainit, masikip, 2 anak na pinalaki namin ng puno ng pagmamahal, at isang maliit na negosyo ng pyesa ng sasakyan na itinayo namin mula sa wala. Ako ang tagalista, ako ang taga-kausap sa mga supplier, si Ricardo ang taga-ayos. Magkatuwang kami, sa hirap at ginhawa, sabi nga sa simbahan, 72 taong gulang na ako ngayon. Sa edad na ito, ang akala ko, ang tanging aalalahanin ko na lang ay kung ano ang lulutuin para sa mga apo ko kapag bumibisita sila tuwing linggo. Akala ko, magkahawak kamay kaming tatanda ni Ricardo
uupo sa beranda at panonoorin ang paglubog ng araw. Inisip ko na sapat na ang ginhawang pinaghirapan namin para sa aming huling mga taon. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Kung kailan ka payapa, saka darating ang bagyo. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Mga bagay na madaling ipagkibit-balikat kung nagtitiwala ka ng buo. Napansin ko na madalas nang umuwi ng gabi si Ricardo. Maraming trabaho sa opisina, Corazon. Ang lagi niyang palusot. May kliyente akong kailangang kausapin. Naniwala ako. Bakit hindi? Siya ang asawa ko. Pero dumating ang mga gabi na pag-uwi niya, may naamoy ako. Hindi ito amoy ng usok ng sasakyan. Hindi ito amoy ng pawis ng taong nagtrabaho buong araw. At lalong hindi ito ang paborito kong pabango na amoy sampagita. Amoy ito ng isang bulaklak na matapang. Matamis. Isang pabango na pambata. Pabango ng isang babaeng bata at puno ng buhay. Kapag tinatanong ko siya tungkol dito, tumatawa lang siya ng pilit. Ano ka ba naman, Corazon? Sa kliyente yan. Alam mo naman, minsan nagdidikit ang amoy kapag nasa meeting. Pinalampas ko yon. Ayaw kong maging asawang silosa at praning. Tapos, ang cellphone niya. Dati-rati, iniiwan lang niya iyon sa ibabaw ng mesa sa kusina habang kumakain kami. Minsan nga, ako pa ang sumasagot kapag may tumatawag. Pero nagbago ang lahat. Bigla na lang, ang cellphone ay naging parang karugtong na ng kamay niya. Laging nasa bulsa. Laging hawak. Isang gabi, habang naghahapunan kami ng sinigang na paborito niya, sinubukan kong biruin siya. Ricardo, sabi ko habang nilalagyan ng sabaw ang plato niya, may iba ka bang babae? Parang ang higpit na ng hawak mo sa telepono mo ah. Tumigil siya sa pagsubo. Tumingin siya sa akin gamit ang kanyang mga matang asul na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Corazon, huwag ka ngang katawa-tawa, sagot niya na may halong inis. 68 taong gulang na ako. Sino naman ang papatol sa akin? Matanda na tayo para sa mga kalokohang ganyan. Gusto kong maniwala. Diyos ko, gustong-gusto kong maniwala sa kanya. Kasi kung hindi ako maniniwala, baka ikamatay ko ang katotohanan. Pero hindi nagsisinungaling ang mga papel. Dumating ang mga bank statement ng credit card. Nakita ko ang mga bayarin. Libo-libong piso. Isang hapunan sa isang mamahaling restoran sa Makati. Halos 10,000 piso ang bill. Kailan pa kumain si Ricardo ng ganoon kamahal nang hindi ako kasama? Mga bayad sa hotel, hotel sa Tagaytay, hotel sa Manila. Ang sabi niya, nasa business conference siya, pero bakit sa resibo, suite room ang nakalagay? At ang mas masakit, mga resibo ng alahas, isang kwintas na ginto, isang bracelet na may brilyante. Binuksan ko ang aking mga drawer. Hinanap ko kung may regalo ba siya para sa akin na nakatago. Walang kwintas, walang bracelet. Naupo ako sa mesa sa kusina. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang calculator. Nag-compute ako, 10,000 dito, 20,000 doon, 50,000, daan-daang libo. Diyos ko, gaano katagal na ito? Ang huling patak na nagpaapaw sa baso ay nangyari noong isang Martes ng umaga. Isang simpleng Martes na dapat sana ay araw ng labada. Kinuha ko ang Amerikana ni Ricardo para dalhin sa dry cleaner. Kinapa ko ang mga bulsa, baka may naiwan siyang barya o resibo. May naramdaman akong papel. Inilabas ko ito. Isang maliit na birthday card. Kulay pink. Mabango. Binuksan ko ito at binasa. Parang huminto ang pagtibok ng puso ko sa bawat salita. Sa aking pinakamamahal na Ricardo. Salamat dahil ipinaramdam mo sa akin na buhay ako muli. Salamat sa pagmamahal at sa mga regalo. Magpakailanman na sa iyo, Angelica. Sa ibaba ng pangalan, may bakas ng halik. Isang halik mula sa lipstick na kulay pula. Matingkad na pula. Angelica. Ang pangalan niya ay Angelica. Paulit-ulit ko itong binasa. Baka sakaling magbago ang mga salita. Baka sakaling namamalikmata lang ako. Baka sakaling panaginip lang ito ng isang matandang ulyanin. Pero hindi. Totoo ito. Ang asawa ko, ang kasama ko sa hirap at ginhawa, ay may ibang mahal. At ang pangalan niya ay Angelica. Nang gabing iyon,
Hindi ako nagluto. Hinintay ko siya sa sala. Nakaupo ako sa dilim. Nang bumukas ang pinto at pumasok siya, binuksan ko ang ilaw. Nagulat siya. Corazon, bakit gising ka pa? At bakit hindi ka nagluto? Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilapag ang card sa mesa sa gitna namin. Ang card na kulay pink. Sino siya? Tanong ko. Mahina lang ang boses ko, pero naramdaman ko ang bigat nito sa buong kwarto. Namutla ang mukha ni Ricardo, para siyang nakakita ng multo, tapos namula siya. Nakita ko sa mga mata niya ang takot. Saglit lang iyon, dahil mabilis itong napalitan ng ibang emosyon. Isang emosyon na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Lamig at katigasan ng loob. Hindi na siya nag-abalang magsinungaling. Hindi na siya nag-abalang humingi ng tawad. Tumingin siya sa akin ng diretso, parang isang estranghero. Gusto ko nang hiwalayan, sabi niya, nang walang kaemo-emosyon. Nakausap ko na ang abogado ko. Ganun lang kadali, parang nagpagpag lang siya ng alikabok sa balikat. 45 taon ng pagsasama, itinapon sa isang pangungusap. Pwede naman nating pag-usapan ng hatian. Simula ko, pero pinutol niya agad ako. Hatian? Tumawa siya, isang tawa na nakakapanindig balahibo. Corazon, maging makatotohanan ka nga. Ang negosyo ay nakapangalan sa akin. Ang bahay ay nakapangalan sa akin. Naging maingat ako diyan sa loob ng maraming taon. Naramdaman kong umikot ang mundo. Makukuha mo lang kung ano ang ibibigay ko sa iyo, dagdag pa niya. Ricardo, nanginginig ang boses ko. Tinulungan kitang itayo ang negosyong iyon. 20 taon akong nagtrabaho doon bago mo ako pinatigil para mag-alaga ng mga apo. Wala ka naman sa payroll, sagot niya habang inaayos ang kanyang kurbata. Wala kang sweldo noon. Good luck na lang kung paano mo papatunayan sa korte na may ambag ka. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang abogado ko na ang bahala sa iyo. Maghanap ka na rin ng sa iyo. Umalis siya ng gabing iyon at hindi na siya bumalik. Kaya heto ako ngayon. Nakaupo sa harap ng mga dokumento. Nakangiti habang pumipirma. Si Attorney Gomez, ang abogado niya, ay nakatingin sa akin ng may pagdududa. Alam niyang nilalamangan nila ako. Alam niyang dinaya nila ako. Pero ang hindi nila alam ay ang natuklasan ko kagabi sa baul ng mga lumang gamit. Hindi nila alam na bago ako pumunta dito, may nahanap akong alas. Isang alas na magpapabagsak sa kaharian ni Ricardo. Pinirmahan ko ang huling pahina. Itinulak ko ang papel pabalik sa kanila. Huwag kang mag-alala, attorney, sabi ko nang mahina kay Attorney Santos na mukhang maiiyak na sa awa sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Tumayo ako ng may dignidad. Sa isip-isip ko, magpakasaya ka muna ngayon, Ricardo, dahil sisiguraduhin kong ito na ang huling beses nangingiti ka ng ganyan. Hindi nila alam na nanalo na ako. Hindi pa lang nila alam. Kabanata 2. Ang kalupitan ng taong minahal mo. Nang ilapag ko ang card sa mesa, inaasahan ko ang paghingi ng tawad. Inaasahan ko na luluhod si Ricardo, na sasabihin niyang nagkamali siya, na natukso lang siya, at gagawin niya ang lahat para ayusin ang pamilya namin. Pero mali ako. Maling-mali. Tinitigan niya ang card na may bakas ng pulang lipstick. Ang pangalang Angelica ay parang apoy na tumutupok sa pagitan namin. Sa halip na yumuko sa hiya, tumingala siya. At sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na mas masakit pa sa pagtataksil. Nakita ko ang kawalan ng pakialam. Sino siya? Inulit ko. Ang boses ko ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pigil na galit. Huminga ng malalim si Ricardo. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Tila ba ang tanawin sa labas ay mas mahalaga kaysa sa asawa niyang umiiyak sa likuran niya. Gusto ko nang hiwalayan, sabi niya ng diretsyo. Walang paligoy-ligoy, parang umu-order lang siya ng kape. Nakausap ko na ang abogado ko kaninang umaga. Natigilan ako. Hiwalayan? Ricardo, 45 taon. 45 taon tayong magkasama. Itatapon mo na lang ba yon dahil sa isang babaeng nakilala mo lang kung saan? Humarap siya sa akin. Ang mukha niya ay blangko. Tapos na tayo, Corazon. Matagal na. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Pwede naman nating pag-usapan ang hatian ng ari-arian ng patas.
Sinubukan kong maging reasonable kahit na ang gusto ko ay sumigaw at magbasag ng plato. Patas? Tumawa siya ng mapakla. Corazon, makinig kang mabuti. Ang kumpanya ay nakapangalan sa akin. Ang bahay sa Alabang, nakapangalan sa akin. Ang mga sasakyan, nakapangalan sa akin. Naging matalino ako sa pag-aayos ng mga papeles nitong mga nakaraang taon. Nanlamig ang buong katawan ko. Habang ako ay abala sa pagiging ilaw ng tahanan, sa pag-aalaga ng aming mga apo, siya pala ay abala sa pagtatago ng lahat ng pinaghirapan namin. Ricardo, sabi ko, at sa pagkakataong ito, tumulo na ang luha ko. Tinulungan kitang itayo ang negosyong iyon. Naalala mo ba? Noong nagsisimula pa lang tayo sa garahe, ako ang naglilinis ng mga langis sa sahig. Ako ang kumakausap sa mga customer kapag pagod ka na. 20 taon akong nagtrabaho sa tabi mo bago mo ako pinilit magretiro. Lumapit siya sa akin, pero hindi para yakapin ako. Yumuko siya para magpantay ang aming mga mukha. Wala ka sa payroll, Corazon? Bulong niya na parang isang sumpa. Wala kang kontrata. Good luck na lang kung paano mo papatunayan sa korte na may ambag ka. Sa mata ng batas, isa ka lang may bahay. Napaupo ako sa upuan. Parang hinugot lahat ng lakas ko. Magbibigay ako ng offer. Patuloy niya habang inaayos ang kanyang relo. Bibigyan kita ng 2.5 milyong piso. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga lumang muebles dito sa bahay. Yung mga antigo mong aparador, yung sofa na luma, sayo na lahat yon. 2.5 milyong piso. Ang kumpanya namin ay kumikita ng higit pa diyan sa loob ng ilang buwan. Ang halaga ng bahay pa lang ay nasa 40 milyon na. Ito ay barya lang. Ito ay insulto. Barya lang yan, Ricardo, sabi ko. Kunin mo na habang mabait pa ako, sagot niya habang naglalakad palabas ng pinto. Dahil kapag dumaan tayo sa korte, baka wala ka pang makuha kahit 5 duling. Ang abogado ko ang bahala sa'yo. Nang gabing iyon, umalis siya. Naiwan ako sa malaking bahay na puno ng mga alaala, pero pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang libingan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang lalaking minahal ko, ang ama ng aking mga anak, ay naging isang estranghero na handang iwan ako sa kangkungan para lang sa kanyang pansariling kaligayahan. Kabanata 3. Ang pagtatapos na isa palang simula. Lumipas ang 3 linggo. Nasa opisina ako ni Attorney Santos, ang abogado na inirekomenda ng anak kong si Sarah. Mabait na tao si Attorney Santos, pero nakikita ko sa mukha niya ang awa. At ayaw ko ng awa. Binabasa niya ang draft ng settlement o kasunduan na ipinadala ng kampo ni Ricardo. Napapailing siya habang binubuklat ang bawat pahina. Aling Corazon, sabi niya, at tinanggal niya ang kanyang salamin. Ito ay pagnanakaw. Harap-harapan kang ninanakawan ng asawa mo. Alam ko, mahina kong sagot. Tingnan mo ito. Itinuro niya ang isang paragraph. Ino-offer niya sa iyo ay 2.5 million pesos at ang mga lumang gamit sa bahay. Iyon lang, walang share sa kumpanya, walang karapatan sa bahay. Ang negosyo ninyo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 million pesos. Ang bahay ay nasa 40 million. Kung lalaban tayo, dapat ay makakuha ka ng kalahati. Ano ang tsansa ko kung lalaban tayo? Tanong ko. Bumuntong hininga si Attorney Santos. Sa totoo lang, mahirap. Napakagaling ng pagkakagawa niya ng istruktura ng kumpanya. Sole proprietorship ang nakalagay. Ibig sabihin, solo niyang pag-aari. Huminto ka sa pagtatrabaho doon, 15 taon na ang nakakaraan. Aabutin tayo ng ilang taon sa korte. Mauubos ang pera mo sa bayad sa abogado at baka sa huli, mas maliit pa ang makuha mo. Katahimikan. Naririnig ko ang tiktak ng orasan sa dingding. Bawat segundo ay parang pumupukpok sa dibdib ko. Naalala ko ang sinabi ni Ricardo. Wala kang makukuha. Naalala ko ang mukha ng kabit niya sa litrato na nakita ko sa Facebook, puno ng alahas na galing sa pera namin. Bigla akong nakaramdam ng pagod. Pagod na pagod. Pero sa ilalim ng pagod na yon, may umusbong na isang ideya. Isang delikadong ideya. Paano kung pumirma na lang ako? Tanong ko. Natigilan si Attorney Santos. Nanlaki ang mga mata niya.
Ano? Aling Corazon? Hindi. Huwag. Mahigpit kong ipinapayo na huwag mong gawin yan. Ito ay pagsuko sa karapatan mo. Sa kabilang panig ng mesa, naroon si Attorney Gomez, ang abogado ni Ricardo. Isang babaeng strikta ang itsura. Nang marinig niya ang sinabi ko, nakita ko ang pagtatangka niyang itago ang isang ngiti. Akala niya nanalo na sila. Akala niya isa lang akong mahinang matanda na gusto nang matapos ang gulo. Sigurado ka ba dito, Mrs. Morgan? Tanong ni Attorney Gomez, pilit na pinapakalma ang boses para hindi mahalata ang tuwa. Ito na ang pinakamagandang offer na maibibigay ni Mr. Morgan. Kinuha ko ang ballpen, tumingin ako kay Attorney Santos. Pasensya na, Attorney. Gusto ko nang matahimik. Aling Corazon, isipin mo ang kinabukasan mo. Saan ka titira? Paano ka kakain? Halos magmakaawa si Attorney Santos. Pero hindi niya naintindihan. Hindi ko ito ginagawa dahil sumusuko ako. Ginagawa ko ito para maging kampante sila. Kailangan kong isipin nila na wala na akong laban. Kailangan kong ibaba nila ang kanilang depensa. Dahil kapag nakatalikod na sila, doon ako aatake. Pinirmahan ko ang bawat pahina. Corazon C. Morgan, Corazon C. Morgan. Bawat pirma ay parang tinik sa puso ko, pero tinatagan ko ang loob ko. Nang matapos ako, ibinalik ko ang dokumento kay Attorney Gomez. Kinuha niya ito agad na parang gutom na buwaya. Magaling na desisyon, sabi niya habang nililigpit ang mga gamit. Ipa-file namin ito sa korte sa susunod na linggo para maaprubahan agad. Sa susunod na linggo, ibig sabihin, mayroon akong 7 araw. 7 araw bago maging opisyal ang lahat. 7 araw para hanapin ang alas na kailangan ko. Tumingala ako at ngumiti. Isang ngiti na nagpagulo sa isip nilang lahat sa kwartong iyon. Huwag kang mag-alala, Attorney Santos, sabi ko ng malambing habang tumatayo. Alam ko ang ginagawa ko. Lumabas ako ng opisina. Pagpasok ko sa aking maliit na kutseng luma, doon bumigay ang tuhod ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang manibela. Napasubsob ako at umiyak ng ilang minuto. Diyos ko, tama ba ang ginawa ko? Tanong ko sa kawalan. Pinirmahan ko ang pagkawala ng lahat ng mayroon ako. Pero pagkatapos ng iyak, pinunasan ko ang mukha ko. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang isang babaeng may pilak na buhok, may mga guhit ng panahon sa mukha, pero may apoy sa mga mata. Hindi pa tapos ang laban, Ricardo. Akala mo nauto mo ako? Nagkakamali ka? Ngayon pa lang tayo magsisimula. Pinaandar ko ang makina at nagmaneho pa uwi. Mayroon akong 1 linggo. At sa 1 linggo na iyon, babaliktarin ko ang mundo mo. Kabanata 1. Ang gabing walang tulog at ang lihim sa baul. Nakarating ako sa inuupahan kong apartment. Pumasok ako at isinara ang pinto. Napasandal ako sa likod nito at doon, tuluyan nang bumigay ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa sahig. Ang apartment na ito ay maliit. 1 kwarto lang. Manipis ang mga dingding. Dinig ko ang sigawan ng mag-asawa sa kabilang unit. Dinig ko ang iyakan ng bata sa itaas. Amoy ko ang pritong tuyo ng kapitbahay. Ito na ba ang buhay ko ngayon? 72 taong gulang. Pagkatapos ng 45 taon ng pagsisikap at pag-aalay ng buhay sa pamilya, heto ako. Nakaupo sa sahig ng isang murang apartment, walang kasama, walang pera. At kani-kanina lang, pinirmahan ko ang papel na nagsasabing isinusuko ko na ang lahat. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Parang sasabog ang puso ko. Panic attack. Hindi pwede. Bulong ko sa sarili ko. Corazon, huminga ka. Huminga ka. Pinilit kong tumayo. Pumunta ako sa maliit na kusina. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagsasalin ng tubig sa takure. Kailangan ko ng mainit na tsaa. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig, napatingin ako sa sulok ng kwarto. Doon, nakatambak ang ilang kahon na naitakas ko mula sa dati naming bahay. At sa ilalim ng mga kahong iyon, naroon ang isang luma at kalawanging filing cabinet. Kulay berde ito dati, pero ngayon ay kupas na. Napangiti ako ng mapait. Naalala ko ang boses ni Ricardo. Naririnig ko pa rin ang pang-uuyam niya sa tuwing nakikita niya akong nagliligpit ng mga resibo at papel. Hay nako, Corazon! Sabi niya noon habang tumatawa. Para kang basurera.
Bakit ba itinatago mo pa yung mga resibo noong 1980s? Anong gagawin mo dyan? Kakainin lang yan ng anay. Itapon mo na yan. Tinawag niya akong hoarder. Tinawag niya akong makalat. Sabi niya, ang hilig ko raw magtago ng basura. Pero ako si Corazon. Lumaki ako sa hirap. Tinuruan ako ng nanay ko na maging masinop. Walang itatapon na papel hanggat may nakasulat. Malay mo, kailanganin balang araw. At ang araw na iyon ay ngayon na. Ininom ko ang tsaa. Mainit, nakakapaso. Pero nagising ang diwa ko. Kinuha ko ang aking salamin sa mata. Hinila ko ang filing cabinet sa gitna ng kwarto. Mabigat, maalikabok. Sige Ricardo, bulong ko. Tingnan natin kung basura nga lang ang laman nito. Sinimulan ko ang paghahalungkat. 8:00 ng gabi, binuksan ko ang unang drawer. Puro mga lumang resibo ng kuryente at tubig mula noong nakatira pa kami sa Sampaloc. Resibo ng matrikula ng mga bata noong elementarya pa sila. Mga bank book na wala ng laman. Wala dito. 10:00 ng gabi. Sumasakit na ang likod ko. Mahapdi na ang mga mata ko. Ang ilaw sa kisame ay madilim. Kaya kailangan kong ilapit ang mukha ko sa mga papel. Pero hindi ako tumigil. Isa-isa. Bawat folder. Bawat envelope. Nakita ko ang mga resibo ng mga piyesa ng sasakyan noong 1985. Nakasulat sa resibo, received by Corazon Morgan. Napahinto ako. Ito, ebidensya ito na nagtatrabaho ako doon. Pero sabi ni Ricardo, hindi raw sapat ang resibo lang. Taga-abot ka lang naman, sabi niya. Kailangan ko ng mas matibay, 1:00 ng madaling araw. Tahimik na ang buong apartment building. Tanging ang kaluskos lang ng mga papel ang naririnig ko. Nasa pinakailalim na ako ng cabinet. May isang brown envelope na luma na. Medyo kinain na ng ipis ang gilid. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. At doon, parang tumigil ang oras. Mga liham. Hindi lang basta liham, ito ang mga sulat ni Ricardo sa mga malalaking kliyente noong nagsisimula pa lang kaming lumago. Mga sulat noong 1987, noong 1989. Binasa ko ang isa, nanginginig ang kamay ko. Mahal na Mr. Tan, kalakip po nito ang proposal mula sa aming kumpanya. At sa ibaba, sa lagda, lubos na gumagalang Ricardo at Corazon Morgan. Co-owners, mga may-ari. Napasinghap ako. Co-owners, nakasulat doon, itim na tinta sa puting papel. Siya mismo ang pumirma. Siya mismo ang naglagay ng pangalan ko katabi ng pangalan niya. Buhay na buhay ang ebidensya. Inamin niya sa mga sulat na ito na kasosyo ako, na hindi lang ako asawa, kundi may-ari din. Pero meron pa. May isa pang papel sa ilalim ng mga sulat. Isang papel na mas luma, naninilaw na. Ang mga letra ay gawa sa makinilya o typewriter. Ito ang orihinal na rehistro mula sa DTI, Department of Trade and Industry. Ang petsa, February 14, 1983. Naalala ko ang araw na ito. Valentine's Day noon. Wala kaming pera pambili ng regalo, kaya ang regalo namin sa isa't isa ay ang pangarap na negosyong ito. Sabay kaming pumunta sa opisina ng gobyerno. Sabay kaming pumirma. Binasa ko ang nakasulat sa linyang name of owner o pangalan ng may-ari. Hindi lang Ricardo Morgan. Nakasulat doon, malinaw pa sa sikat ng araw. Ricardo A. Morgan at Corazon C. Morgan. Napaiyak ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Hawak ko ang katotohanan. Ang negosyong sinasabi niyang siya lang ang naghirap? Kasinungalingan. Ang sinasabi niyang wala akong ambag? Kasinungalingan. Ang sinasabi niyang empleyado lang ako na walang sweldo? Kasinungalingan. Nagparehistro siya ng bagong papel noong 1990 para alisin ang pangalan ko. Ginawa niya iyon ng palihim. Pero hindi niyo pwedeng burahin ang kasaysayan. Ang orihinal na dokumento ay nandito. Hawak ko. Ang papel na tinawag niyang basura. Ang ugali kong masinop na kinasusuklaman niya. Iyon pala ang magliligtas sa akin. 3:00 ng madaling araw. Tumigil na ang panginginig ng mga kamay ko. Nawala ang sakit ng likod ko. Nawala ang antok ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Nakita ko ang unang sinag ng araw na sumisinghit sa kalangitan. Napangiti ako. Ibang-iba ang ngiting ito kaysa sa ngiti ko kanina sa opisina ng abogado.
Ang ngiti kanina ay ngiti ng pagbabalat kayo. Ang ngiti ngayon ay ngiti ng tagumpay. Ricardo, bulong ko sa hangin. Humanda ka. Dahil nahanap ko na ang susi. Kinuha ko ang cellphone ko. Kahit madaling araw na, tinawagan ko ang numero ng isang abogadong kilala sa pagiging mabangis. Si Attorney De Jesus. Kailangan ko ng kakampi na hindi matatakot. Dahil bukas, paglabas ng araw, magsisimula na ang tunay na digmaan. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang kawawang biktima. Ako na ang may hawak ng patalim. At siya na ang matatakot. Kabanata 5. Ang agila ng korte at ang planong paghihiganti kinabukasan, maagang-maaga pa suot ko ang aking pinakapormal na bestida. Kulay asul ito ang kulay ng digmaan para sa akin. Hindi ako dumaan sa opisina ni Attorney Santos. Mabait siyang tao, oo. Pero sa laban na ito, hindi ko kailangan ng mabait. Kailangan ko ng mabangis. Ang pangalang hinanap ko ay Attorney Thomas De Jesus. Kilala siya sa buong Metro Manila. Ang tawag sa kanya ng mga tao ay ang Agila. Bakit? Dahil kapag siya ang humawak ng kaso, walang nakakaligtas na sinungaling. Mahal ang serbisyo niya. Napakamahal. Pero sabi ko sa sarili ko, aanhin ko ang pera kung matatalo naman ako. Ibibigay ko na ang huling ipon ko, manalo lang sa labang ito. Pumasok ako sa kanyang opisina sa isang mataas na building sa Makati. Malamig ang aircon. Tahimik, ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang. Ang mga staff ay naka-uniforme at seryoso. Ibang-iba ito sa magulong opisina ng dati kong abogado. Pagpasok ko sa conference room, nandoon siya, si Attorney De Jesus. Nasa 50 anyos siguro. Puti na ang buhok pero matikas ang tindig. Ang mga mata niya ay matalas, parang sinusuri ang buong pagkatao mo sa isang tingin lang. Mrs. Morgan, bati niya. Ang boses niya ay malalim at bariton. Medyo puno ang schedule ko, pero sinabi ng sekretarya ko na may dala kang bomba. Ano ba ang maipaglilingkod ko? Umupo ako. Pinilit kong huwag ipakita ang panginginig ng tuhod ko. Attorney, panimula ko. Kahapon, pumirma ako sa isang kasunduan. Ibinigay ko ang lahat sa asawa ko. Ang kumpanya, ang bahay, lahat. Pumayag ako sa 50,000 piso lang. Kumunot ang noo ni Attorney De Jesus. Sumandal siya sa upuan at pinagkrus ang mga braso. Kung pumirma ka na pala, bakit ka nandito? Tapos na ang laban, Mrs. Morgan. Suko na. Wala na akong magagawa dyan. Hindi pa, sagot ko ng mabilis. Pumirma ako kahapon sa harap ng abogado niya. Pero, sinabi ng abogado niya na sa susunod na linggo pa nila ipapasa ang mga papel sa korte. Natahimik si attorney. Tila may nagbago sa timpla ng mukha niya. Mula sa pagkabagot, biglang nagkaroon ng interes. Hindi pa na-file? Tanong niya. Hindi pa po, sagot ko. At kaya ako pumirma, attorney, ay dahil gusto kong maging kampante sila. Gusto kong isipin nila na tanga ako. Gusto kong isipin nila na panalo na sila. Dahan-dahan akong yumuko at binuksan ang dala kong lumang bag. Inilabas ko ang brown envelope na nahanap ko sa baul kagabi. Sabi ng asawa ko, siya lang daw ang may-ari ng kumpanya. Sabi niya, wala akong karapatan, paliwanag ko habang iniaabot ang papel. Pero nahanap ko ito, ang orihinal na rehistro noong 1983. Kinuha ni Attorney De Jesus ang papel. Isinuot niya ang kanyang salamin. Tahimik niyang binasa ang dokumento. 1 minuto, 2 minuto. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko. Biglang ngumiti siya. Isang ngiti na hindi nakakapanatag kundi nakakakilabot. Ito ang ngiti ng isang agila na nakakita ng kanyang biktima. Mrs. Morgan, sabi niya, habang ibinababa ang papel. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Kinabahan ako. May mali ba akong nagawa? Wala, tumawa siya ng mahina. Napakatalino mo. Ang tawag dito sa batas ay fraudulent concealment of assets. O sa madaling salita, panloloko at pagtatago ng yaman. Tumayo siya at naglakad-lakad sa kwarto. Dahil hindi pa na-file ang kasunduan sa korte, pwede nating ipawalang bisa yon. Sasabihin nating pumirma ka dahil sa duress o panggigipit at dahil hindi ibinunyag ng asawa mo ang totoong estado ng yaman ninyo.
Humarap siya sa akin at sa pagkakataong ito, may respeto na sa mga mata niya. Ang dokumentong ito, tinapik niya ang papel na galing sa 1983. Ang papel na ito ay ginto. Pinapatunayan nito na ikaw ay co-owner, kasosyo. Kalahati ng kumpanya ay sa iyo, hindi empleyado kundi may-ari. Nakahinga ako ng maluwag. Kaya niyo po ba akong tulungan? Tulungan? Ngumisi si attorney. Mrs. Morgan, hindi lang natin siya lalabanan, dudurugin natin siya. Naupo siya ulit at kumuha ng notebook. Makinig ka sa plano. Una, magsasampa tayo ng motion to set aside o pagbasura sa pinirmahan mo. Pero hindi tayo titigil dyan. Aatake tayo. Aatake? Tanong ko. Opo, hihilingin natin sa korte ang isang forensic accounting. Ano po iyon? Para itong investigasyon ng mga doktor, pero sa pera, paliwanag niya. Ipapahalkat natin sa mga espesyalistang accountant ang bawat transaksyon ng kumpanya ninyo sa nakalipas na 10 taon, bawat tseke, bawat withdrawal, bawat sentimo na lumabas at pumasok. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Nabanggit mo sa telepono na may hinala kang may ibang babae, tama ba? Opo, sagot ko. Angelica ang pangalan. Nakita ko ang mga resibo ng hotel at alahas. Perfect, bulong ni attorney. Kung may kabit siya, sigurado ako, ginagamit niya ang pera ng kumpanya para sustentuhan ang babaeng yan. At kapag napatunayan natin yan sa forensic accounting, yari siya. Ang tawag diyan ay embezzlement at marital fraud. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Sa loob ng 3 taon, niloko ako ni Ricardo. Ginamit niya ang pera na pinaghirapan namin para sa babaeng iyon. Attorney? Sabi ko, at naging matigas ang boses ko. Gawin niyo po ang lahat. Gusto kong malaman kung saan napunta ang bawat piso. Tumango si Attorney De Jesus. Gagawin natin yan. At isa pa, dahil tinangka niyang dayain ka at itago ang assets, pwede nating hilingin sa korte na ibigay sa iyo ang mas malaking parte. Hindi lang 50-50. Pwede nating kunin ang 70% o higit pa bilang danyos. 70%. Mula sa 50,000 piso na limos, ngayon ay pinag-uusapan na namin ang milyon-milyon. May isa lang akong bilin, Mrs. Morgan, sabi ni attorney habang inaayos ang kanyang kurbata. Mula sa araw na ito, bawal ka nang makipag-usap sa asawa mo nang wala ako. Bawal sumagot sa text, bawal sumagot sa tawag. Hayaan mong siya ang maghabol. Hayaan mong siya ang matakot. Opo, attorney. Ngayon, umuwi ka na. Magpahinga ka. Dahil bukas ng umaga, kapag natanggap ng abogado niya ang sulat ko, magsisimula na ang bagyo. Lumabas ako ng opisina ni Attorney De Jesus na parang ibang tao. Noong pumasok ako, isa akong matandang babae na api at talunan. Paglabas ko, pakiramdam ko ay may suot na akong baluti. Sumakay ako sa kotse at tumingin sa langit. Kulimlim ang panahon, pero sa loob ko, sumisikat na ang araw. Ricardo, bulong ko, naghanda ka ng libingan para sa akin, pero hindi mo alam, ikaw pala ang mahuhulog dito. Umuwi ako at natulog ng mahimbing sa unang pagkakataon. Alam kong nasa mabuting kamay na ako. At alam kong sa wakas, ang hustisya ay paparating na. Kabanata 6. Ang baho ng nakaraan at ang nawawalang milyones. Hindi nagtagal, naramdaman ko na ang epekto ng ginawa ni Attorney De Jesus. Isang umaga, tumawag sa akin si attorney. Ang boses niya ay kalmado, pero may halong tagumpay. Mrs. Morgan, sabi niya sa kabilang linya, tama ang hinala natin, at higit pa sa inaasahan ang nakuha natin. Dumating na ang resulta ng forensic accounting, ang investigasyon sa pera ng kumpanya. Pinapunta ako ni attorney sa opisina niya para makita ko mismo ang mga dokumento. Pagdating ko doon, inilatag niya sa mesa ang isang makapal na folder. Handa na ba ang puso mo, Mrs. Morgan? Tanong niya. Tumango ako. Handa na ako sa katotohanan, attorney, kahit gaano pa kapait. Binuksan niya ang folder. Sa loob ng nakalipas na 3 taon, panimula ni attorney, habang itinuturo ang mga numero. Si Ricardo ay naglabas ng pera mula sa kumpanya. Hindi ito sweldo, hindi ito dibidendo, ito ay nakaw. Tiningnan ko ang kabuuang halaga sa ibaba ng papel. Nanlaki ang mga mata ko, napahawak ako sa dibdib ko.
22 milyong piso, 22 million pesos. 22! Bulong ko. Halos hindi ako makahinga. Iyan ay halaga ng dugo at pawis namin sa loob ng ilang dekada. Iyan ay pera na dapat sana ay para sa pagre-retiro namin. Pera na dapat sana ay pamana sa mga apo namin. Saan napunta ang pera? Tanong ko, kahit na sa loob-loob ko ay alam ko na ang sagot. Naglabas si attorney ng isa pang listahan. 6 na milyong piso para sa renta ng isang luxury condominium sa BGC, Bonifacio Global City, nakapangalan ng lease kay Angelica Reyes. Napapikit ako. BGC, ang lugar ng mga mayayaman. Habang ako ay nagtitipid sa kuryente sa lumang bahay namin sa Quezon City, ang kabit niya ay nakatira sa palasyo. 5 milyong piso para sa isang sasakyan, isang BMW X3, nakarehistro din kay Angelica Reyes. Isang BMW. Ako, nagtitiyaga sa lumang Toyota Revo na 10 taon na ang tanda. At ang iba pa, patuloy ni attorney. Mga alahas mula sa Bulgari, mga bakasyon sa Japan at Europe, mga mamahaling bag. Lahat yan, Mrs. Morgan, ay binayaran gamit ang tseke ng kumpanya ninyo. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko. Hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa panloloko. Ang kumpanyang iyon ay itinayo namin noong wala kaming makain. Bawat tornilyo, bawat gulong na ibinenta namin, pinaghirapan namin. At ngayon, ginawa lang niyang alkansya para sa babaeng iyon. Meron pa, dagdag ni attorney. Sa mga dokumentong isinumiti ni Ricardo sa korte, sinabi niyang ang halaga ng kumpanya ay nasa 60 million pesos lang. Pero base sa aming pag-aaral, ang tunay na halaga nito ay nasa 150 million pesos. Tumingin sa akin si Attorney De Jesus ng diretsyo. Mrs. Morgan, hawak na natin siya sa leeg. Nagsinungaling siya sa korte, nagnakaw siya sa kumpanya at ginamit niya ang marital assets para sa kanyang illicit affair. Nang hapong iyon, nagsampa si attorney ng panibagong reklamo. Financial fraud at misappropriation of assets. Humiling din kami ng emergency freeze order. Ibig sabihin, lahat ng bank account ni Ricardo, pati na ang mga account ng kumpanya ay hindi niya magagalaw. Wala siyang makukuhang kahit isang sentimo habang dinidinig ang kaso. Umuwi ako na may dalang bigat sa dibdib, pero may dala ring pag-asa. Alam kong nag-umpisa na ang pagbagsak ni Ricardo. At tama ako, dahil hindi nagtagal, narinig ko na ang sigaw ng kanyang takot. Kabanata 7, ang huling baraha ng mga desperado. Ang reaksyon nila ay mabilis at marahas. 8:00 ng gabi nang tumawag ang anak kong si Sarah. Umiiyak siya. "Mama," sabi niya sa telepono. Tumawag si Papa. Galit na galit siya. Sumisigaw siya. "Ano ang sinabi niya, anak?" Tanong ko ng mahinahon. Sabi niya, niloloko mo daw kami. Sabi niya, gusto mo lang daw sirain ang pangalan niya. Sinabi niya na ikaw daw ang masama, na ikaw daw ang mukhang pera. Napabuntong hininga ako. Naniniwala ka ba sa kanya, Sarah? Tumahimik sa kabilang linya. Tapos, narinig ko ang boses ng kapatid niyang si Michael. "Hindi, ma," sabi ni Michael. "Kinausap namin si Mang Ben. Yung dating driver sa kumpanya, kinuwento niya sa amin ang lahat. Alam namin na si Papa ang may kasalanan. Alam namin ang tungkol kay Angelica." Nakahinga ako ng maluwag. Salamat mga anak. Salamat at naniniwala kayo sa akin. Nandito kami para sa iyo, ma. Huwag kang matakot. Ibinaba ko ang telepono. Tinangka ni Ricardo na lasunin ang isip ng mga anak ko laban sa akin. Pero nabigo siya. Ang katotohanan ay parang langis, laging lulutang sa ibabaw ng tubig. Pero hindi doon natapos ang panggigipit. Nagsimula akong makatanggap ng mga text mula sa mga numerong hindi ko kilala. "Itigil mo na ang kaso, matanda ka na, wala kang mapapala. Nakakahiya ka. Asawa mo yan? Bakit mo ginaganito? Iiwan ka rin naman talaga niya dahil boring ka at uugod-ugod na." Alam ko kung kanino galing ang mga mensaheng ito. Kay Ricardo at kay Angelica. Desperado na sila. Wala na silang pera dahil sa freeze order. Hindi na sila makapag-withdraw para bayaran ang renta sa BGC. Sa 2 araw, nangyari ang hindi ko inaasahan. Pauwi ako galing sa palengke. Bit-bit ko ang bayong na may lamang gulay at isda.
Pagdating ko sa parking lot ng apartment ko, may nakita akong isang babae na nakatayo. Kabanata 8, ang alok na nakakainsulto at ang tunay na kulay Biyernes ng gabi noon. Tahimik ang buong apartment building. Wala akong inaasahang bisita, kaya laking gulat ko nang may kumatok sa aking pinto. Nang silipin ko sa butas, muntik nang tumigil ang puso ko. Si Ricardo. At kasama niya si Angelica. Nakatayo sila doon, ang asawa ko at ang kanyang kabit. Nasa tapat ng pinto ng aking maliit na inuupahan. Kumabog ang dibdib ko. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit sila nandito? Anong kailangan nila? Mag-aeskandalo ba sila? Corazon, dinig kong tawag ni Ricardo. Ang boses niya ay malambing. Parang awa mo na. Mag-usap tayo, kahit sandali lang. Kahit sumisigaw ang utak ko na huwag buksan, tinanggal ko ang kadena ng pinto. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang kapal ng mukha nila. Pero iniwan kong bukas ang pinto ng malaki. Para kung sakaling magkagulo, maririnig ng mga kapitbahay ang sigaw ko. Pumasok sila. Ang sikip ng apartment ko para sa aming tatlo. Si Ricardo na naka-Amerikana, si Angelica na nakabestida na halatang mamahalin, at ako na naka-duster lang. Tumingin si Angelica sa paligid. Ang liit pala ng lugar mo, sabi niya. Hindi ko alam kung naaawa siya o nangiinsulto. Diretsuhin niyo na ako, sabi ko ng matigas. Anong kailangan niyo? Nagkatinginan silang dalawa, tapos ngumiti si Ricardo. Ang ngiting iyon, ang ngiting ginamit niya para paikutin ako nung mga bata pa kami. Corazon, panimula niya. Nandito kami para humingi ng tawad. Alam naming nasaktan ka namin at gusto naming itama ang lahat. Nanatili akong tahimik. Hinihintay ko ang pero. Kaya may bago kaming proposal, patuloy ni Ricardo. Bibigyan kita ng 25 milyong piso, 25 million pesos. Cash. Ibibigay ko rin sa iyo ang lahat ng gamit sa bahay sa Alabang at babayaran namin ang renta mo dito sa apartment ng 2 taon. 25 milyon. Mas malaki kaysa sa naunang alok. Pero alam ko ang totoo. Barya lang ito kumpara sa daan-daang milyong pisong halaga ng kumpanya namin. At ano ang kapalit? Tanong ko. Iuurong mo ang kaso, mabilis na sagot ni Angelica. Wala nang demandahan, wala nang gulo. Makakapag-move on na tayong lahat. Everyone wins. Panalo tayong lahat. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Panalo kayo, sabi ko. Pero ako, talo ako. Talo ako ng karapatan ko. Talo ako ng hustisya. Nawala ang ngiti ni Ricardo. Corazon, maging practical ka naman. 72 taong gulang ka na. Gusto mo bang ubusin ang huling taon mo sa korte? 25 milyon yon. Malaking pera na yon para sa isang matanda. Oo, sagot ko. Malaking pera. Pero hindi yon ang halaga ng dignidad ko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Biglang sumigaw si Ricardo. Lumabas na ang tunay niyang kulay. Ang maskara ng pagiging mabait ay natanggal na. Gusto mo ng totoo? Heto ang totoo. Sigaw niya at halos dumagundong ang boses niya sa maliit na kwarto. Wala kang kwentang kasosyo. Tagalista ka lang. Ako ang nagpalago ng kumpanya. Sinong niloloko mo? Ricardo, tama na, awat ni Angelica. Pero tuloy-tuloy si Ricardo. Galit na galit siya. At alam mo ba kung bakit ako naghahanap ng iba? Kasi boring ka. Walang kabuhay-buhay. Ang pakiramdam ko kapag umuuwi ako sa'yo, para akong umuuwi sa sementeryo. Si Angelica, pinaparamdam niya sa akin na lalaki ako. Nabuhay ako. Natahimik ang buong kwarto. Masakit. Sobrang sakit ng mga salita niya. Parang sinaksak ang puso ko ng paulit-ulit. Pero sa halip na umiyak, naramdaman ko ang paglamig ng dugo ko. Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking ito ay hindi ko nakilala. Patay na ang asawang minahal ko. Ang nasa harap ko ay isang demonyo. Tapos ka na? Tanong ko ng mahinahon. Natigilan siya sa reaksyon ko. Inaasahan niyang iiyak ako o magmamakaawa. Lumapit ako sa pinto at itinuro ang labas. Lumayas kayo, utos ko. Ang boses ko ay mababa pero matalim. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Corazon, kapag hindi mo tinanggap ang pera, sisiguraduhin kong ipapahiya kita sa korte, banta ni Ricardo.
Ilalabas ko lahat ng baho mo. Kumuha ako ng walis tambo. Handa ko silang paluin. Wala akong itinatagong baho, Ricardo. Ikaw ang meron. Lumayas kayo. Hinila na siya ni Angelica palabas. Tara na, Ricardo. Tara na. Baliw na siya. Isinara ko ang pinto at nilock ito. Napasandal ako sa dingding. Nanginginig ang buong katawan ko. Pero hindi ito takot. Ito ay gigil. Ito ay tapang. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Attorney De Jesus. Attorney, sabi ko, galing sila dito. Ininsulto nila ako. Gusto kong durugin sila. Walang awa. Gusto ko mawala sa kanya ang lahat. Kabanata 9. Ang paghuhukom Disyembre noon nang magsimula ang paglilitis. Malamig sa loob ng hukuman. Ang hangin ay amoy luma at seryoso. Nakaupo ako sa tabi ni Attorney De Jesus. Sa likod ko, nandoon ang mga anak ko, si Sarah at Michael. Nandoon din ang mga dati naming empleyado, sina Mang Ben at Aling Nena, na handang tumistigo para sa akin. Pumasok si Ricardo kasama ang abogado niya. Mukha siyang pagod, payat, wala na ang yabang niya noong huli kaming nagkita sa apartment. Ang huwes, si Judge Elena Cruz, ay kilala sa pagiging strikta at patas. Wala siyang kinikilingan. Nagsimula ang laban. Sinubukan ng abogado ni Ricardo na palabasin na wala akong ambag. Na isa lang akong may bahay na nakikinabang sa yaman ng asawa. Pero tumayo si Attorney De Jesus, parang agila na handang dumagit. Your Honor, sabi niya, ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. Pagnanakaw ng pera at pagnanakaw ng dangal. Isa-isang inilatag ang mga ebidensya. Una, ang DTI registration noong 1983, ang papel na may pangalan ko. Natahimik ang buong korte nang makita nila na co-owner ako mula pa sa simula. Hindi pwedeng itanggi ang pirma ni Ricardo doon. Pangalawa, ang testimonya ni Mang Ben. Si Ma'am Corazon po ang nagpapatakbo ng opisina, sabi ng matanda ng may diin. Kung wala po siya, matagal nang nalugi ang shop. Si Sir Ricardo, laging nasa labas, umiinom. Si Ma'am ang nag-aasikaso ng lahat. At pangatlo, ang pinakamatindi, ang resulta ng forensic accounting. Umakyat sa witness stand ang expert accountant. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung paano nilustay ni Ricardo ang mahigit 20 milyong piso, 20 million pesos, para sa luho ni Angelica. Nakita ko ang mukha ni Ricardo habang binabasa ang mga numero. Nakayuko, namumutla. Nang tawagin si Angelica para tumistigo, umiiyak na siya. Tinanong siya ni Attorney De Jesus nang mahinahon pero madiin. Alam mo ba, Miss Reyes, na ang perang pambili ng sasakyan mo ay galing sa kumpanya na pag-aari din ni Mrs. Morgan? Hindi ko po alam. Sagot niya habang humihikbi. Talaga? Naglabas si attorney ng isang printout ng text message. Bakit dito sa text mo, sabi mo, salamat sa bracelet, baby. Sana hindi magalit si Lola Corazon na ginastos mo ang pera ng kumpanya. Napasinghap ang mga tao sa korte. Huli sa akto, bistado. Pagkalipas ng 2 linggo, ibinaba ni Judge Cruz ang hatol. Tumayo kaming lahat. Kinakabahan ako. Hinawakan ni Attorney De Jesus ang kamay ko. Matapos suriin ang mga ebidensya, sabi ng huwes, napatunayan ng korteng ito na si Mr. Ricardo Morgan ay nagkasala ng fraud at gross misconduct. Una, narito ang utos ng korte. Ang kumpanya ay idineklara bilang conjugal property. May-ari ako ng kalahati. Pangalawa, dahil sa pagnanakaw ni Ricardo, kailangan niyang ibalik ang 20 million pesos na kinuha niya. Idadagdag ito sa parte ko. Pangatlo, ang bahay sa Alabang na nagkakahalaga ng 40 million pesos ay ibinibigay ng buo kay Mrs. Corazon Morgan bilang daños perwisyo. At panghuli, sa kabuuan ng hatian dahil sa bigat ng kasalanan ni Ricardo, 67% ng kabuuang yaman ay mapupunta sa akin. Si Ricardo ay makakakuha lamang ng tira-tira. Siya rin ang magbabayad ng lahat ng gastos sa abogado. Bumagsak ang gavel ng huwes. Tok! Tapos na. Nagyakapan kami ng mga anak ko. Umiyak si Sarah. Si Michael nakangiti ng malaki. Kinamayan ako ng mga dating empleyado. Mabuhay po kayo, Ma'am Corazon. Lumingon ako kay Ricardo. Nakaupo siya doon, tulala. Parang nawalan ng kaluluwa.
Si Angelica? Wala na. Umalis na siya bago pa matapos ang hearing. Tumingin si Ricardo sa akin. Nagtama ang aming mga mata. Wala akong naramdamang awa. Wala ring galit. Ang naramdaman ko lang ay kapayapaan, hustisya, sa wakas. Kabanata 10. Ang huling kabanata at ang mensahe 6 na buwan na ang nakalipas mula noong araw na yon. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng bago kong bahay. Hindi ito sa alabang. Ibinenta ko na ang bahay na yon dahil puno ng masasamang alaala. Bumili ako ng isang simpleng rest house sa Laguna, malapit sa bukid, kung saan presko ang hangin at tahimik ang paligid. Maganda ang naging takbo ng lahat. Ang mga business partner ni Ricardo, dahil ayaw madamay sa iskandalo at sa investigasyon ng BIR, Bureau of Internal Revenue, ay binili ang share ko sa kumpanya. Binayaran nila ako ng 80 million pesos cash. Kasama ang iba pang nakuha ko mula kay Ricardo, mayroon akong higit pa sa sapat para mabuhay ng marangya habang buhay. Nag-donate ako sa simbahan. Nagpatayo ako ng maliit na scholarship fund para sa mga anak ng empleyado namin. At syempre, may pamana na para sa mga apo ko. At si Ricardo, nabalitaan ko sa anak ko na na-approve na ang kanyang bankruptcy filing. Bangkarote na siya. Dahil sa utang sa buwis at sa mga kaso, kinuha ng gobyerno at ng mga pinagkautangan niya ang lahat ng natitira sa kanya. Tinanggal din siya ng mga partners niya sa kumpanya. At si Angelica? Iniwan siya 1 buwan lang matapos ang hatol ng korte. Noong wala ng pera si Ricardo, nawala na rin ang pag-ibig ni Angelica. Ganun naman talaga, hindi ba? Kapag walang honey, wala ring bees. Ngayon, si Ricardo ay nakatira daw sa isang maliit na kwarto sa Caloocan. Nagtatrabaho bilang ahente pero hirap na hirap dahil sira na ang pangalan niya. Mag-isa, walang asawa, walang pera, walang pamilya. Minsan, naiisip ko siya, pero hindi na bilang asawa, kundi bilang isang leksyon. Akala niya dahil matanda na ako, wala na akong halaga. Akala niya dahil babae ako, mahina ako. Pero nakalimutan niya na ang babae kapag nasagad ay mas matapang pa sa leon. Makinig kayo sa akin, lalo na sa mga kapwa ko lola at nanay na nakikinig ngayon. Huwag niyong hahayaan na sabihin ng iba na wala kayong kwenta. Huwag niyong itatapon ang mga resibo at dokumento. At huwag kayong susuko kung alam niyong nasa tama kayo. 73 taong gulang na ako ngayon. At masasabi ko, hindi pa ako naging ganito kasaya at kalaya sa buong buhay ko. Sinubukan niyang nakawin ang huling yugto ng buhay ko. Pero sa huli, ako ang nagsulat ng sarili kong wakas. At ito ay isang masayang wakas. Kayo? Ano ang gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko? Lalaban ba kayo o susuko na lang? I-comment niyo sa ibaba ang inyong saloobin. Gusto kong marinig ang kwento niyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa laban na ito. Tandaan ninyo may awa ang Diyos at nasa huli ang halakhak. Ito si Lola Corazon, nagpapaalam. Hanggang sa muli.